379 na milyon para sa turismo. Pero saan eksakto gagastusin at paano makakaapekto sa ekonomiya at sa mga lugar na dinadayo ng turista? Tara, alamin natin. 379 na milyon ang inilaan para sa tourism infrastructure project sa Pilipinas. Sa video na ito, aalamin natin saan pupunta ang budget na 379 na milyong piso, mga proyektong kasama sa Tourism Infra Plan, positibo at negatibong epekto sa ekonomiya at lokal na komunidad. Sapat ba ang halagang ito at siguradong mapupunta ba sa tamang proyekto? Kamakailan, inanunsyo ng Department of Tourism ang 379 na milyong piso budget para sa tourism infrastructure projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang layunin, gawing mas accessible at mas komportable ang pagbisita ng mga turista, local man o foreign. Pero ano ba talaga ang laman ng proyektong ito? Ayon sa initial list, pag-upgrade ng mga access roads papunta sa key tourist spots tulad ng Banawe Rice Terraces, Chocolate Hills at Siargao. Pag-aayos ng mga boardwalk at viewing decks sa mga baybayin at bundok. Pagdagdag ng pasilidad tulad ng comfort rooms, signage at tourist assistance centers. Ang ideya, mas maganda ang pasilidad, mas maraming turista, mas malaking kita para sa lokal na komunidad. Preteng may malaking tanong, 379 na milyon. Sapat ba? At siguradong mapupunta ba sa tamang proyekto? Batay sa kasaysayan ng ilang infra projects, may pangamba tungkol sa delays, overpricing, at kalidad ng mga materyales. Kung maayos maipapatupad, ang proyektong ito ay pwedeng magbukas ng mas maraming oportunidad, trabaho, negosyo, at international recognition. Sa tingin mo, ang 379 na milyong piso ba ay gagamitin ng tama? O magiging isa na namang headline sa anomalya? I-comment ang opinion mo sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang Tagalog explainers.